Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat ka ng balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa, bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Tapos sasabihin nyo, hindi, confused ang tao eh. Di namin alam kung paano ba diskarte dito eh. Kasi nga, namumulitika kayo, yan ang totoo. Kayong mga kakampuet at kayong mga NPA na makakaliwa, namumulitika kayo, yan ang iniisip nyo. Are in the internal files as proposed projects of the DPWH. Okay. The PCIJ has said the numbers have not been released to them, the proponent list, but they also mentioned in this report that they reached out to your office for the numbers if you would have, but nakalagay dito, all of them either refused to give out their list or said they would have to double check. Leandro Leviste in particular has been pressuring the DPWH itself to release proponent lists. So what Yes. list do you have in your office? So I have a list of proponents of projects in the NEP that came from the office of former DPWH Undersecretary Catalina Cabral. DPWH is well aware and also has this list, and I am hoping that they will walk the talk on transparency and release the list of proponents that are in the computer in the office of former Undersecretary Catalina Cabral. So it's with you, the list of proponents for allocable and non-allocables? Yes, and I've been having private discussions asking that this list be released to the public. And if they don't, will you release it? I'd like them to release it first. But is there a chance that you might release it? Anything is possible. Ayan. Ayun na. Masyadong seryoso itong batang to, no? Pag-usapan pa natin itong importante itong pag-usapan eh. Itong 500 na Noche Buena. Ang sagot ng Malacanang doon sa banat ni Pulong Duterte. O, ito, pakinggan natin yung banat ni Senator Pulong Duterte. Pinanata ni Davao City Senator ang gusto ko itawag kasi gusto ko nang tumakbo siyang senador. District Representative Paulo Duterte ang pahayag ng palasyo na depende raw sa pagdiskarte ang pagbili ng 500 pesos na halaga ng pang Noche Buena. Ang buwelta ni Polong, halatang wala raw ideya sa totoong hirap ng taong bayan ang administrasyon. Busog daw kasi sa korupsyon ang mga nasa Malacanang kaya hindi alam ang totoong presyuhan sa palengke. Yon. Ang banat pa nga ng kongresista, tila may imaginary shopping mall daw ang mga ito. Yun. Alam mo, diyan tumpak yan. Kong, tumpak na tumpak yan sinabi mo. Ganyan talaga pagka, lulong. Nagkakaroon ka ng imaginary friends, imaginary anek-anek, imaginary mall. Minsan nga nagsiswimming pa kahit walang pool eh. Pagkalulong ka talaga eh. Siguro, nung sinabi nila yan, baka.
Yung mga nagsasabing nasa gobyerno natin na nagsasabing kaya yan, hindi natin alam, baka lulong. Lulong? Andali, linawin natin, baka sabihin naman nila, lulong sa kapangyarihan. Gago! Kung saan ang lahat ang lahat ng bilihin ay mura. Kung mamaliitin lamang daw ang paghihirap ng mga Pilipino, wag na daw insultuhin ang pag-iisip ng taong bayan. Yun. Simbolo lamang daw ng 500 pesos na Noche Buena ang pamumuno ng administrasyon na mukhang ham pero puro mantika. Yun. Mukhang keso pero puro hangin lamang naman. Yun. Nagugat ang usapin na yan matapos igiit ng Department of Trade and Industry o DTI na sapat na po ang 500 piso para sa Noche Buena para sa isang simpleng pamilyang Pilipino. Yun. Mga kapatid, Ruth Ayan, eto, sinagot ngayon. Tingnan nyo ang talino ng sagot ni Yusek Claire Castro. Ito ang pinakamatalinong rebuttal na narinig ko. What are your thoughts po sa sinabi ni Representative Paulo Duterte sa comment niyo last time about sa 500 peso Noche Buena? Sabi niya, kung ganyan din lang ang level ng analysis mo, mas bagay siguro magnotaryo sa recto kaysa mag-lecture sa taong bayan kung sapat ba ang 500 para sa Noche Buena. Actually, nabasa po natin mismo yung kanyang media release. At nabanggit din po niya, maliban po sa kanyang ganyang klase ng pananalita, nabanggit din po niya patungkol sa konsensya. So, siya pa po ba ang magsasalita tungkol sa konsensya? Hindi po ba ang kanyang sariling ama ang umamen na he killed people? Sino po ba ang may kakilala? Ang talino, no? Pang matalino, no? Konsensya? Konsensya? Ang konsensya ay yung kanyang tatay. Sino ba ang walang konsensya? Tangin, ang talino mo. Ang talino mo, ma'am! Ibang level ka. Yung talino nito, pang sangkay at saka Coach Jaret. Sa talino. Walang biro, kaya pare-pareho kayo na level ng utak Mantakin mo, ang issue dito, yung 500 pesos na hindi kasya at pagmamaliit ng gobyerno. Ang sagot niya, kasi ginamit yung salitang konsensya ni Pulong. So, kumuha lang siya doon. Konsensya? Sinong may konsensya? Yung ama na sinabing may pinatay? Paano nagkaroon ng konsensya? Halupit mo, madam. Salamat, dahil sa'yo may content ako. Gago! Ang lupit, no? Alam mo, Congressman Paulo Duterte, gumamit ka pa ng ibang salita next time, Yung paglalaroan ni Aling Claire, yung magmumukha siya lalong magtalino. Hindi, mga kababayan, tanungin ko kayo, yan ba ang klase ng talino? Yung konsensya? Kukuha siya ng salita na hindi naman yung punto. Hindi yun yung main argument. The main argument is the 500 pesos na hindi posible sa isang pamilya sa Noche Buena. Pangalawa, yung panglalait ng gobyerno natin sa mga kababayan na, o yan, sapat na sa inyo yan, kaya nyo na yan mabuhay sa 500 Noche Buena. Yung baliwala ng ating tradisyon at kaugalian na nagse-celebrate tayo during the Christmas. Para lang masabing hindi tumaas ang presyo ng bilihin, kasya ang 500. Yun ang punto, Aling Claire. Hindi yung konsensya, ang konsensya ng iyong tatay ay hindi, pumatay daw siya ng and I would not even argue with that. Kasi alam mo naman na kung meron man sabihin si Pangulong Duterte na pinatay ko kayo, not literal na siya mismo yung pumatay. Ang sinabi niya, umalis kayo dito, kayong mga adik, kayong mga durugista, kayong mga pusher, or papatayin ko kayo. Pero meron ka bang pangalan na mabanggit na napatay ni Pangulong Duterte? That he was convicted of killing a person
And you know, as a lawyer, crime is personal. Hindi pa pwedeng generic. Hindi pa pwedeng, pinatay ko kayong lahat. Hindi pwedeng ganun. Kailangan name names. Sa madaling salita, you are a lawyer na hindi bibigay ng sapat na ebidensya. Ala na hitman at kayang magpa-liquidate. At sino rin po ba ang umamin na hindi gumagalang sa human rights? Now, are we talking about conscience? At patungkol sa sinabi rin po niyang korupsyon, hindi po ba ang sarili niya ring ama ang siyang umamin na siya ay korap? So, sino kaya ang nakinabang sa korupsyong inamin ng sarili niyang ama? Tandaan po natin, ang Pangulo. Ang nais ng Pangulo ay maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. Nandiyan po ang mga programa ng Pangulo, ang mga kadiwa centers, kadiwa ng Pangulo, 20 pesos kada kilo na bigas, walang gutom program at iba pa. So alam natin, hindi lamang sa halaga ng 500 nagwawakas ang gusto ng Pangulo para maiangat ang buhay ng Pilipino. Ang pinag-uusapan lamang po sa 500 ay kung kaya. Kung kaya. Maski na po ang isang eksperto katulad po ni Steve Kua ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated ay nagsabi rin po at umayon sa DTI. Ang pinag-uusapan po dito ay kung kaya. Iba po ang usapin na dapat mas marangya, mas festive kapag pinag-usapan natin ang handaan pamasko. Ang pinag-usapan natin dito ay kung kaya. Yun lang po ang issue ng DTI at the time dahil ang DTI po, pinagmamalaki po nila na ang mga manufacturers ay nakausap nila. Manufacturers ng mga basic needs, basic commodities, na huwag magtaas ng presyo hanggang katapusan ng December. Yun lamang po ang gusto ring ipagmalaki ng DTI at ito po ay isinagawa ng DTI para sa taong bayan. Sana hindi po nila ma-miss yung pinaka-essence kung bakit sinasabi po ng DTI nakakayanin ng 500 dahil po napakiusapan po nila na huwag magtaas ng presyo para sa mga basic commodities. Yun lamang po yun. What are your Essence. Hindi mo rin mag-gets, no? Wala ka rin talagang essence. E di sana sinabi nyo na lang na pinakiusapan namin. Hindi kayo nagbigay ng, alam mo yon, ng amount. Kasi alam nyo hindi kakasya eh. Ginagawa na kayong katatawanan sa TikTok at saka sa Facebook. Bakit? May spaghetti, walang sauce. Di ba? May macaroni, walang laman kung hindi yung macaroni lang. May salad, puro saging lang ang nandun. Ginagawa na kayong katatawanan kasi, again they're not talking about per person here. They're talking about family. Average mo nga, 4. Actually, himala na yun, 4 sa isang pamilya. Saka nakakitang Pasko, Noche Buena, 4 lang nagse-celebrate. Baka ako lang yun. Ako lang kasi nag-celebrate mag-isa. Hindi, biro lang. Meron din man akong kasama. Kayo naman, no? Masyado kayo mapang-api. Di ba? Kaya nga kalokohan yun, mga kababayan. Itong sinasabi niyang essence na ginawan daw ng gobyerno na mababa, itong ating Noche Buena at pinakiusapan daw yung mga mall, kalokohan po yun. Diba? Yan ang hirap sa inyo eh. Lahat kayo lutang. Lahat kayo lulong. Yan ang totoo, lulong. Lahat kayong nasa gobyerno ngayon, lulong. Lulong sa kapangyarihan. Hindi nyo na alam kung ano ang tama. Hindi nyo na alam ang tunay na damdamin at nararamdaman ng mga Pilipino. Lalong-lalo na yung mga ordinaryong Pilipinong tulad namin. Hindi nyo na alam. Kayo ay, sabi nga, di ba, kung yung kay Pinoy is walang empathy, kayo walang ecstasy. Puro Coca-Cola. Gago! Tama, mali.
Ay, sabi ko sa inyo eh. Huwag kaming mga Pilipino. Kaya niloloko nyo taong bayan eh. Diba? Ito, ipakita lang natin ha, kasi importante ito eh. Ngayong araw na ito, sinuspinde nirekomendang isuspindihin si Kiko Barsaga ng 60 days. Okay? Pero kanina, tingnan nyo, may konting tension. Konti lang naman, ha? Konti lang. Ito. Yan. Pasok. Pasok mga suki. Kiko Barsaga is hereby recognized. Okay. Yan na. Testing. Yan yung kanyang kanina eh. Parang inirekomendang isuspindi siya. Ayan, I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Too many people have died and too much money was plundered from the Filipino people for us to stand down now. Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional... Yan ang tunay na may bayag. Yan. Kasi yung katulad nung si Bayot ng Canada na naghahamon ng debate, kala mo naman pupunta siya dito, hamon. Kung gusto mong magdebate, uwi ka dito ka magsalita. Yan. Para you are held accountable to whatever you're going to say. Kasi you are a fake news Bayot. mandate. His constitutional mandate of serving the people is inconsequential in relation to the amounts of lives and futures that will be saved when President Apakatarantado nung pumipigil Freedom of speech niya yan eh. Pinipigilan nyo. Marcos leaves Malacanang. It took the deaths and imprisonment Point of order, Mr. Speaker. To bring Marcos Sr. to... Point of order, Mr. Speaker. Kita ninyo? Nagsasalita pa, binastos na ninyo kaagad eh. Di ba? Ito. Mr. Speaker, after a thorough deliberation on the case, the committee finds that the actions of Rep. Barsaga in posting incendiary social media content through his Facebook accounts and in retaining and failing to remove publicly viewable, inappropriate, and indecent photos to be unparliamentary and unbecoming of a House member, taken in their entirety, the actions of Rep. Barsaga bring contempt, discredit, and disrepute to the name of the House of Representatives. His actions reflected negatively upon the dignity, integrity, and reputation of the House of Representatives as an institution of the members of the House individually and collectively. Consequently, the committee finds Respondent Representative Kiko Barsaga of the 4th District of Cavite guilty of disorderly behavior by violating Section 141A Rule 20 of the Rules of House of Representatives, 4C of RA 6713, or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, and by engaging conduct unbecoming of a member of the House, and recommends the imposition of the penalty of 60 days suspension from office without the benefit of salaries and allowances during the period of suspension, with a stern warning that repetition of similar misconduct will result to a more severe disciplinary action. In addition, Mr. Speaker, the committee recommends that the respondent Barsaga be directed to remove all 24 social media posts subject of this case within 24 hours from adoption of this report in the plenary. Alam mo, grabe yan ha. Grabe yan mga kababayan ha. Ang ganda nga nung sinabi kanina nung isang congressman eh. Inalimbawa niya yung yung Bill of Rights, yung may karapatan tayo na sabihin ang ating saloobin. Sabi niya doon, napakaganda nung bahagi na sinabi niya na kahit hindi mo ito gusto o kahit hindi mo gusto yung pamamaraan ng pagsalita ng isang tao, hindi ka pwedeng pigilan. Hindi mo pwedeng pigilan yung tao na yun. Kahit pa hindi parang nasa norm yung pagsasalita. Kasi it's freedom of speech. It's talagang matindi. Unless, isa lang naman ang ang parang exemption dyan eh. Kung yung sinasabi mo magkukos na makakapatay ng tao o magbabanta ka sa isang tao, yan. Pero yung sabihin mo lang yung saloobin mo sa isang namumuno, halimbawa si Marcos o kaya si Romualdez o kaya kung sino pa man, ay ay kalayaan mo. Even if it doesn't sound good or it doesn't sound decent. Diba? Kalayaan mo yan.
Hindi pa pwedeng matanggal yan just because of ethics. Kasi bakit? Nasa konstitusyon eh. 'Di ba? No law shall pass abridging freedom of speech. That is including ethics. Hindi pa pwedeng gumawa ng isang patakaran ang Congress o yung House of Representatives na sabihin nila, hindi, against yan sa ethics natin. Hindi pa pwede yun. Bakit? Constitution ito eh. Always remember this, the Constitution is higher than any laws, any regulations, any ethics, whatever. Higher ang Constitution. So ibig sabihin, pag sinabi ng Constitution, no law shall pass abridging freedom of speech, ibig sabihin nun, walang batas, pamantayan na pwedeng ipasa, ipatupad, na nagpipigil sa kalayaan magsalita ng isang tao. Kaya nga alam mo, sa ibang bansa, ang tindi ng awayan sa House eh, yung sa Congress nila, yung kanilang mga senators, mga congressman, kasi malaya sila eh. Malaya sila ng kanilang pamamaraan, di ba? Although yung iba umaabot na sa suntukan, yun, ibang usapan naman yung violente na yun. Dapat talagang hinuhuli yun. Pero kung ikaw isalitaan lamang, abay dapat bigyan niya ng kalayaan even if you don't like it. Or the way kung paano niya sinabi yun, kahit ayaw mo, kalayaan niya yan. Hindi pwedeng pigilan. Ewan ko ba dito sa Congress na to, gumagawa ng batas, di nila alam. Ngayon, mantakin mo pinabubura pa yung social media post ni Kiko Barsaga. Ayan sinabi pinabubura 4 hours from adoption of this report that the respondent Barsaga be directed to remove all 24 social media posts subject of this case within 24 hours from adoption of this report in the plenary. Mr. Speaker, let this be a reminder to all the members of the House of Representatives that as trustees of the people, we are expected to conduct ourselves in a manner that would reflect the dignity of our position in society and in public service. Let us be more circumspect in our acts and words and be mindful of the high standards of propriety required of us as legislators. Maraming salamat, Mr. Speaker. Grabe, no? Di ba? Ang lupit nyo. Ang lupit ng Kamara above the law. Ha? Kayo ay above the law. Sabagay, pagka talagang lutang ang pinuno, pati yung lutang din. Ulitin ko, pag sinabi kong lutang, lutang sa kapangyarihan, ha? O kaya di pala lutang, lulong. Sorry. Pag lulong sa talagang ganyan magdesisyon. Lulong sa kapangyarihan. Ito pa, tingnan ninyo ito ha. Tinatarantado tayo eh. Nakakatawa itong balita na to, mga kababayan. Panoorin nyo ito. Tingnan nyo ha. Handa daw. Handang humarap sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si Pangulong Bongbong Marcos ayon sa palasyo. Joke time! Joke time! Binuo mo yung ICI, pinondohan mo yung ICI, tapos sasabihin mo, imbestigahan nyo ko. Tangina, ghost. Joke time. Gago! Budol. Hayop. Yan ay kung may ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa issue ng budget insertion. At nakatutok si Joseph Morong. Yan naman. Ikulong lahat, mga kurakot, kasama kami. Pati yung dalawang congressman dyan, isama nyo ikulong. Akala nyo naman, napakalinis nyo. Nasaan ang malalaking isda? Yan ang tanong ng mga nagrally laban sa mga maanumalyang flood control projects. At ngayon, kinaboy nyo nandun sa South China Sea. yung inakusahan na rin si Pangulong Bongbong Marcos ni dating ako Bicol Party List Representative Saldi Co ng pag-uutos ng insertion. Sinabi ng Malacanang na handang humarap ang Pangulo sa Independent Commission for Infrastructure o ICI kung may ebidensya. Mga Is the President willing to appear before the ICI if there will be evidence that will link him to those issues? Ang ICI po ay isang independent commission. Wow. Kung ano po ang maibibigay sa kanilang maliwanag na ebidensya,
siya, wala naman pong pagtututol ang Pangulo dyan. Hiningan pa namin ng pahayagang ICI sa pangatlong meeting ng Technical Working Group ng Komisyon para pag-usapan kung paano mababawi ang mga ari-arian ng mga sangkot sa anomalya. Binigyan diin ni Commissioner at dating Public Works Secretary Rogelio Singson ang pagpapanagot sa mga sangkot. For people who are involved I'd like to see them in jail. At habang pinoproseso ang pagpapakulong sa mga sangkot, hinahabol na ng pamahalaan ng assets o ari-arian ng mga sangkot sa anomalya. Sa Biyernes, isusubasta ulit ang 4 na luxury vehicle ng mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya na hindi nabenta nung nakaraang auction. Ibinaba na ang presyo ng mga ito. Ang Rolls-Royce mas mababa na ng halos 10 milyong piso ang presyo. Bibiling ko na yan. Magkano yun? Rolls-Royce? Yan ba yung tsokolate? Hindi, iba palang Royce yun. Grabe naman yung ano. Ano itong Toyota Tundra? Toyota Kia. Yung Bentley yan. Gusto ko yan. Bentley. Maganda yan. Makabili nga yan pang palengke. Rolls-Royce mas mababa na ng halos 10 milyong piso ang presyo. Kung hindi pa rin daw mabebenta ang mga luxury vehicle ng mga Diskaya, pwede raw itong ipa-direct offer o kaya naman ay sirain na lang. Condemnation or sirain na lang talaga yung mga vehicles. It's really an exercise of discretion on the part of the commissioner. No? In fact, we could have dispensed with the auction and went straight to the condemnation. Considering the state of our country, we are in need more of a budget. Right? Tuloy-tuloy naman ang paghahanap sa 7 at-large na inisyuhan na ng arrest warrant ng... Pangit pala ng itsura ng Bentley, no? Parang luma. Sorry naman, Bentley, ha? Hindi ako mahilig sa mga lumang itsura, eh. Yung parang mga mukha ni J. Guevara tsaka ni... tsaka ni Sir Jack. Lumang mukha. Luma, eh. Ang Sandigan Bayan kasama si Ko. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, nasa Portugal. Si Ko. Zaldico is believed to be in Europe, suspected to be in Portugal. He is suspected to have a Portuguese passport acquired so many years ago. Ayun lang ang details. Nakikiusap kami sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo na kung makita nila si Zaldico, kung pwede na lang picturean, padala kagad, i-post kagad sa internet para... Grabe, no? Magkano ho ba yung ano ninyo? Yung confidential funds ng DILG? Ha? Tanong nga natin yung kay kumparing chat. How much is the confidential funds of DILG this year? Tingnan natin, ha? Kumakautos to sa mga Pilipino ha? Kumakautos ka mura lang naman pala. Hindi naman ganun kalaki. 10 billion lang naman pala. 10 billion lang ang confidential funds ang inilagay ng DILG. Okay lang yun. Mura lang yan. 10 billion, magkano lang yun? Ninanakaw nga ngayon, 50 billion, 100 billion. Ano ba naman yung 10 billion? Di ba? Okay na yan. Tuloy nyo pa. Yung mga Pilipino na lang ang bahala. Huwag na kayong gumalaw para hindi masayang yung 10 billion nyo. May idea tayo kung nasaan siya. Ang isa naman taga DPWH nasa Israel. Ayon naman sa PNP-CIDG, may mga taga SunWest Corporation na kinasuhan sa Sandigan Bayan ang nagpahayag na gusto ng sumuko. May back channel po na sa amin. And siyempre wala po silang personal na abogado and apparently... Ano ba naman yan? Yung audio di ayusin! Parang napabayaan. So they're takot also.